Okay, naka-record na. Yan, yung number one guys na sikreto ko kung bakit sobrang taas ng accurate ng mga trades namin. Ang ginagawa ko kasi guys, kumbaga pwede ko namang suluhin yun kasi mentorship lang naman eh. Pero sa akin kasi nagbibigay talaga ako ng trading ideas. Hindi ako guys nagbibigay ng signal. Bakit? Kasi ako lang yung matututo nun. Ikaw hindi ka gagaling nun. Kasi yung mindset mo, aasa ka lang sa isang tao. Ang treat namin dito guys sa A Plus Community Business kasi to. Paano pag yung mentor mo nawala? Eh di hindi ka na marunong, wala na. Sira na yung business mo. Ang goal ko dito guys long term. Hindi kami dito guys short term lang na mentorship tapos wala na. Ang goal namin dito guys long term relationship. Kaya ang ginagawa ko, pag naging part ka ng VIP ko guys ang ginagawa ko, nagbibigay ako ng trading ideas kung saan ka mag-i-entry banda. Tapos, tinuturo ko kung saan ka mag-i-entry, kung ano nga hanapin mo, saan ka maglalagay ng SL, saan ka magtitipi. Okay, ganun lang kasimple. In short, step by step, ituturo ko sa iyo lahat. Yan lang, pahapiyaw lang muna yon para at least proceed tayo sa lesson. Ayun, okay na yata. Yan, kay Sir lang yata walang sound pero sa atin naman may sound, di ba? Okay, guys, start tayo guys. Guys, may question lang ako guys. Anong reason bakit nag-join ka sa Zoom na to? Yan, ano yung main problem mo para ma-solve natin kaagad? Yan, number one, di ba? Hindi ka consistent sa ano mo. Kumbaga may wins ka, pero may time siguro na ganito. Correct niya ako guys kung tama ako. Baka may time na marami kang wins, konti lang yung lose mo, pero at the end of the day, lose ka pa rin. Tama ba? Yung alam mo yung tipong may wins, tapos isang lose lang, tapos biglang lose, tapos biglang wala na. Ubos na yung kapital mo. Nasusunugan ka. Ayan, yan. Sige, hindi mo na ako magpo-focus dyan guys kasi ano ako kay sir. Ano, okay na yata. Okay, alam mo yung tipong hindi consistent yung profits mo at the same time nasusunugan ka pa rin. Okay, kasi may mali sa way of trading mo. May mga bagay na hindi mo pa alam. Ngayon, ituturo ko sa iyo ng free. Okay, para at least malaman mo, makilala mo talaga ako na yan si coach, yan, nagturo yan na ano. Kumbaga, alam mo yung capacity ko kung matutulungan ba kita or hindi. Kaya nga nagpa-free mentorship ako guys kasi ang goal ko, makilala nyo talaga ako kung totoong tao ba ako, mamaya robot pala ako. Kaya mamaya pala, pangit pala attitude ko, nag-enroll ka sa akin tapos biglang wala na lang. Pero ngayon guys, bibigyan kita ng 100% free na makakatulong sa pagtitrade mo. Okay? Lifetime benefits na to. Okay, number one, guys, hindi ka marunong mag-compute ng risk. Yan, yun yung number one. Kapag nagtitrade ka na hindi ka nagko-compute ng risk mo, mali na kagad. Doon pa lang, hindi mo na matatalo yung market. Okay, wag kayo guys wag kayong mag-expect na laging mananalo yung market. Ano yan, kumbaga market is always right. Kumbaga wag mong i-disrespect yung market. Kumbaga wag mo siyang pangunahan. Kasi guys, pupunta yan sa direksyon kung kailan niya gusto. Okay, ang goal mo as a trader, kailangan gumawa ka ng trading plan. Okay, number one reason guys, bakit ka nasusunugan kasi wala kang trading plan. Ano ba yung trading plan? Ito yung proven and tested, tapos back-tested na sa multiple times. Malalaman mo dyan kung ilan yung wins mo or ilan yung lose mo. Malalaman mo dyan kung saan kailan ka papasok, kailan yung talo mo, kailan hindi ka matatalo. Ito guys, meron kaming GC dito. Kasi guys, sa akin, yung mga walang trading plan, pinapakopya ko talaga ng trading plan ko. Kaya pero sa akin, may respeto ako sa kanila kasi yung mga nag-enroll sa akin, kasi mamaya kasi may mga trading plan yan, pero yung mindset ko kasi kaya sila nag-enroll, ibig sabihin gusto nilang matuto. Kaya ang ginawa ko, yung trading plan ng personal ko, pinapasa ko talaga sa kanila. Kaya yung personal trading plan ko ito guys ito yung personal na trading plan ko. Ito pala. Yan, A plus trader cheat code. Basta lahat yan guys. Lahat ng lose, pinapasa ko dyan. Lahat ng wins. Pero syempre, kumbaga out of 15, yung magiging lose siguro natin mga 12 or 3 lang. The rest guys, 90% to 80% accurate. Mamaya papakita ko sa inyo. Kahit ako din kumbaga, nung hindi ko to alam kasi dati, ang tagal ko kasi guys, binacktest talaga to ang lahat. Lahat ng supply and demand, ICT concept, SMC concept, market structure, tapos trend follower, lahat guys. Tapos ano pa, candlestick behavior, lahat yun guys, inaral ko, kinumbine ko.
Yun yung coach, anong pinagkaiba mo sa lahat ng coaches? Una, syempre ang tinuturo ko dito is long term. Pangalawa, legit may goal kasi ako guys. Ang goal ko talaga matuto lahat. Pangatlo, A+ setups. Yan. Kung yung A+ setups ko guys, ito yung sobrang proud ako kasi kumbaga hindi mo yan makikita sa YouTube. Okay, unless na lang kung binigyan kita ng link. Okay, kumbaga hindi mo yan makikita guys sa YouTube. Yung iba diyan, pero kasi pinaghalo ko kasi yan eh. Kumbaga on experience kasi yan. Kaya malaki yung ano niya, accurate. At the same time, guys, hindi naman sa pag-ano, alam ng mga student ko yan, how to trade the news. Di ba? Takot kayo sa news. Iba nga hindi nagtitrade sa news, no? Sa akin naman, paborito ko yung may news para mabilis mag-take profit. At actually guys, lahat to guys, may news lahat to. Papakita ko mo next time. Ito guys, so yung signal ko, alam ko pinasa ko kapon. Ito guys, yung last week. Pakita ko lang sa inyo ha. Euro CHF by setup. Sa ano to guys, sa updates ko to. Meron kasi akong tatlong GC. Merong live chat, yan, tanungan, tapos kwentuhan. Tapos meron akong updates. Ibig sabihin, ako lang yung nakaka-updates dito kasi pag pinasa ko to sa live chat, eh, daming mga ano doon, mga makukulit, tapos nagkukwentuhan sila. Yung mga busy, hindi na nila mababasa yung setup na binigay ko. Kaya meron akong updates, A+ trader updates. Ibig sabihin, yung trading ideas na binibigay ko, at least para hindi gaano kalalim yung pag-backread nila. Makikita nila kagad. Okay, ito guys, so Euro CHF. Ito, pakita ko na lang. Ito yung nangyari sa Euro CHF. Okay, dito yung entry namin guys. Nakita nyo to guys. Bigyan ko kayo ng number 1 tip pa. Ang tawag dito mitigation block. Yan, pinaka-perfect point namin yan, mitigation block. Diyan ako nag-entry. Pagdating dyan, ang ending, boom. Anong tawag dito guys? Resistance order block. Alam ko mismo na dyan babagsak yung price for our time frame. Tingnan nyo guys, pagdating dyan, boom, bagsak. Ayan, take profit kami dyan. Pinasa ko yan sa sa Forex Pilipinas yata yung pangalan or Pinas. Basta ganun. Tapos ito pa yung isa. Guys, tandaan nyo to baka mamaya live, ano to guys, kumbaga before, hindi pa nangyari yung pinapasa ko na to. Yung katulad kahapon, parang ganun din. Pero mga student ko yan sa live chat din. Kumbaga bago pa yan mangyari, may setup na kami kagad. Tapos tinuturo ko, nagpapasuma ako kagad ng live sa VIP. Guys, zoom tayo live. Ito, ganito yung diskarte ko kung paano ko to papasukan. Ganun, tinuturo ko lahat. AUDCHF naman. Tapos may module guys recorded yan na pwede mong balik-balikan, lifetime. Lifetime access. AUDCHF by setup. Actually guys, may sa live namin, yung mga team ko nagsabi na, Coach, bakit puro kabay? Kahit ako din nagtaka din ako kasi yun kasi yung binigay ng trading plan ko. Yun yung binigay ng A+ setups, puro buy lahat. Kaya nagulat ako, nagsiliparan lahat. Kaya tingnan nyo AUDCHF. Saan yun banda? AUDCHF. Yan, ito yun guys. Dito banda yun. Actually, dito lang ako nag-TP. Kumbaga, nakakuha lang ako dyan ng 1:3.9. Ibig sabihin, halos nag-times 4. Magre-risk ka ng $50, magta-times 4 pag nanalo ka. Ito kasi guys, yung first na order block niya. Kaya nag-exit na kami kagad dyan. Okay, tapos ito naman yung event. Boom. Kaya pasok. Ito naman yung Euro NCD buy setup. Saan ba yun? Actually, lahat to nakita nyo naman, di ba? Pinopost ko lagi sa Forex Pinas. And ito yun guys, dito yun. Yan, nakita nyo ba yung green na yan? Mamaya papaliwanag ko kung ano yan. Okay, tapos ayan, nakuha namin. Dito ako nag-TP, meron akong 1:3 lang. Okay na yun. 1:3. Ibig sabihin, mag-risk ka ng $20, magiging $60. Pag natalo ka, $20 lang yung lose mo. Papaliwanag ko yan lahat guys. May kasama yan sa reason kung bakit hindi consistent yung profits mo. Tuturuan kita kung paano mag-compute ng tama. Ito naman, AUD USD, 'di ba? Nakita niyo to, pinasa ko to sa Forex Pinas. AUD USD. Tapos may event. Yan. Wait lang, sana 'yun. AUD USD, ito, boom, pasok sa events. O 'di ba? Bakit ayaw mo ng events? Sa amin gustong-gusto ko 'yan. Coach, bakit effective yung ganitong klaseng setup? Ano yung pinagkaiba niya, guys? Kaya nang sabi ko sa iyo, yung supply and demand. Yan, diyan nagtitrade yung mga bangko. Okay, it's all about supply and demand.
Kinumbine ko yan, kinuha ko yan. Pero hindi lang ganyan. Sinama ko yung ICT concept, market structure. Guys, ito guys, valid breakout. Dapat malaman mo yung sekreto ng tinatawag na valid breakout. At the same time, fake breakout. Yun, lahat yan, tinuturo ko lahat yan. Dapat ma-master mo lahat yan. Guys, medyo, siguro kunwari, if ever lang maging part ka ng community ko, guys, hindi ako magsasabi na 1 week lang kabisado mo to. Lalo na pag ano, guys, pinag-aaralan to guys. Kumbaga, kaya nga, ang goal ko para mapabilis, kumbaga, ako kasi, natagalan ako nito kasi own experience to guys eh. Kumbaga, hindi to tinuro ng ganito, tinuro ng ganyan, pero mas inayos ko. Kumbaga, by own experience. Kasi ako guys, syempre, galing ako, matagal na ako guys, kumbaga may mga leadership training kasi ako. Kumbaga yung awareness na master namin yan sa network marketing dati, yung level of awareness, yung kilatis, kaya nung pinasok ko yung Forex, gumana dito yung kilatis ko sa market. Paano ba ako natalo? Pero ina-analyze kung paano ako natalo. Paano ba ako nanalo? Parang ganun yun. Lalaliman mo lang. Okay, tapos syempre by experience. Pero yung experience sa trader para maging profitable ka, maging consistent yung profits mo mahal. Kasi guys, mahal yung tinatawag na charge to experience. Mababaliw ka dyan kasi sisingilin ka niya ni market ng 100,000, 200,000 na lose. Tapos sasabihin mo sa sarili mo na lang na at least may natutunan. 'Di ba? Ganun yun guys, sobrang tapos ito pa guys, yung nagiging struggle ko dati kasi ang mahal talaga guys ng course. Kukuha ka ng basic 10,000. Tapos minsan nga may nagpo-post pa nga na ano guys eh kasi porket kilala sila ganun pero hindi naman sa ganun yun eh. Pakitaan na lang ng resulta, 'di ba? Ano yun guys, may time guys na yung tinuturo nila 7,000, walang recorded pa yun, live yun, one-on-one. Guys, paprangkahin na kita guys ha. Pag may nag-offer sa'yo ng forex trading, tapos hindi lifetime mentorship, tapos kumbaga session-session lang, hindi kayo matututo doon. Kasi ngayon, tinuruan ko kayo, kinabukasan, iba na yung attitude mo. Kinabukasan, iba na yung attitude mo, iba na yung focus mo. Kasi may mga GC ka na mga sinusundan, puro hype, mga tao dyan, hype. Kaya piliin mo lang guys yung GC na mga katulong sa psychology mo. Kasi for example, ngayon matututo ka sa akin, tuturuan kita, nakafocus ka. Pero sa GC mo na isa, hype sila, may buy dito, may entry doon, may sell. Tapos ito naman, high risk naman sila. Yung psychology mo, nag-iiba. Imbis na hindi mo yan gagawin, gagawin mo na yung tama, napunta ka tuloy sa maling direksyon. Ganon yan guys. Number one, GC. Kaya ingatan mo guys yung mga community mo. Make sure na yung pina-follow mo worth it. At the same time, pag hype sila dyan, alis ka na dyan. Kasi madadami yung capital mo dyan. Promise, 100% yan. Saan pa? Yun. Ito guys, oh, sana tayo? AUD, USD, yan, buy set up. Nakita mo yung ano na to? Yung, yung, tawag dito? Yung yellow box na to. Yan, dito yung entry point. Kaya tingnan nyo guys, oh. Boom. Tapos event. Boom. Pasok yan. Actually guys, dito nagtipi na ako pero dito dapat yan. Pero syempre, okay na to. At least 1:4. Okay, tapos AUD NCD. Yan, ito guys, AUD NCD. Bale, yung signal ko kahapon is pang pullback na lang yun. Antayin nyo na lang. Kasi dito guys, dito banda guys ha, pag pumulback diyan, mag-abang ka ng confirmation. Okay, wag ka agad basta-basta magbabay. Okay, dito yan guys, oh, ito yan. Bigyan kita ng tips ha. Paano ko nakuha to? Syempre, dito. Ito, nakita nyo yan. 1 day time frame. Guys, napapansin nyo lagi yung mga post ko. From 1 day, baba ko sa 4 hour, baba ko sa 1 hour. Kasi naghahanap ako ng sniper A+ setups. Okay, ito yan. Ito, bigyan kita ng example ha. Ito yung 1 day ko. Yan. Alam mo naman na buy setup yan. O bakit ka magsisell? O diba yung mindset ko, buy. Tapos pang 4 hour time frame, diyan na papasok yung A+ setups. Maghahanap ako diyan ng A+ setups. Kung wala akong makitang A+ setups diyan, walang entering magaganap. Ganon kasimple guys. Ganon kalupit pag may trading plan ka. At the same time, may coach talaga na nagtuturo sa'yo. No setups, no entry. Okay? No plan, no trade. Ganon lang kasimple guys. Kaya minsan natatalo ka kasi kahit walang opportunity, walang trading, walang pasok sa trading plan mo, nagtitrade ka pa rin. Kasi dahil sabi niya, sabi nito, sabi ng isang mentor na magaling, sabi niya ganito ganyan. Guys, wag. Wag. Yan ang lagi kong tinuturo sa mga student ko.
Okay, always follow your trading plan. Kahit malose ka pa, okay lang. Pero make sure yung trading plan mo tested and proven na. Kaya mamaya kasi gagawa ka ng trading plan mo pang 3 days lang pala. Porket nanalo ka ng 3 days, trading plan na ba kagad yun? Hindi yun. Hindi yun yung edge mo. Okay, hanapin mo yun guys, siguro for 3 months. I-backtest mo yan for 3 months. I-demo mo. I-try mo kung mananalo ba yung demo mo. Pag nanalo, okay lahat, yun. Gamitin mo na siya. Kasi malalaman mo na yung lose niya at saka sa wins. Pero pangunahan na kita guys, walang 100% win rate. Okay, ganun lang. Kahit mataas yung win rate ko, yung mindset ko is always respect sa market. Walang 100% kasi alam mo kung bakit? Once na sinabi ko na 100% yung accurate ng setups ko, tataas yung ulo, lalaki yung ulo ko. Lalakihan ko yung risk ko. Ibig sabihin, may kinalaman sa psychology. Yun. Sekreto guys sa psychology pa. Mamaya ipapaliwanag ko kung paano yung psychology ko. Kasi guys, useless guys yung trading strategy kung wala kang risk management at the same time wala kang trading psychology. Guys, useless lahat, promise. Okay, kasi pag tumaas kasi yung risk mo, lalaki yung ulo mo. Lumalaki na yung ulo mo, feeling mo ikaw na yung king. Kasi guys, eto guys real talk lang ha. Pag nanalo ka ng 5 times, anong nafe-feel mo? 'Di ba? Feeling mo parang ang galing-galing mo. Feeling mo untouchable ka na. Ang ginagawa mo, hina-high risk mo. Okay, pa isa lang, lalakihan ko na yung risk mo. Tapos isang talo, biglang na down ka. Yun, doon napapasok yung psychology. Guys, tandaan nyo guys, ang trading is more on mental. Mind games, hindi to physical. Kaya dapat make sure lang na may trading psychology ka na malalim. Okay, may kinalaman yung guys sa behavior. Kaya nga guys, ako as a mentor, hindi ako guys nagtuturo ng basta-basta lang. Ang tinuturo ko talaga dito guys is leadership. Okay, leadership, how to become a leader kasi yan, paprangkahin ko ulit kayo, ang nagiging profitable lang sa forex trading is leader. Kumbaga, pang leader type lang. Pag ordinaryong member ka lang dito, follower ka, hindi ka talaga kikita dito ng malaki. Okay, kailangan meron kang leader mindset. Yun yung kagandahan dito, kaya nag-leadership training ako matagal na, siguro almost 6 years din kasi guys ako sa network marketing. Madaling araw, puro training about leadership, ganun. Pero guys, maayos naman na network marketing na. Kaya nung nakita ko to, sabi ko, kumbaga guys, sanay na talaga ako guys bumuo ng team. Yan, dati meron akong 5,000 plus na team naman. Halo-halo naman dun lahat. Lahat naman mini-mentor ko naman lahat. Tsaka yun, ang daming kumikita, ang daming ding hindi. Kasi hindi naman ginagawa talaga yung business. Tapos yung time na lang na ano na sobrang tumaas na yung level ng mindset ko, hindi na ako maintindihan ng mentor ko na sabi ko, ang laki ng income sa online. Yung e-commerce na yan, puputok to. Yun yung reason bakit ako nag-quit. Kasi hindi sila naniniwala sa akin na puputok yung e-commerce. Yun, ang daming nag-bash sa akin ng mga team ko. Kaya sabi ko, alis na lang muna ako. Pinasok ko yung e-commerce. Tapos nung nakita ko naman nung pandemic, nakita ko yung Forex at saka yung crypto, yun, doon na lahat. Okay, sana tayo. Guys, EuroCAD. Ito na guys yung pinakalas, EuroCAD. Saan ba kami nag-entry dyan? Okay, ito. Boom. Ito guys, dito sa blue line na to. Tapos yung entry point ko dyan is 1 hour. Yan, sa 1 hour guys, dito sa blue line na yan. Ang ending, saan ako nag-TP dito guys? Kasi alam mo kung bakit? Order block yan guys, resistance yan. Ibig sabihin, anytime pwede mag-bounce yung price. Coach, nag-sell. Bakit hindi ka nag-sell? Alam mo palang babagsak dyan. Wala sa trading plan ko yan guys eh. Basta wala sa trading plan mo, huwag kang magti-trade. Okay? Huwag kang magti-trade. Kaya overall guys, yan, wala kaming lose. Yan, nagka-lose lang ako dyan sa isang account. Dalawang account yata. Kasi dito, nag-buy ako dito na without confirmation. Pero sa ganitong moment guys, pinakita ko yun sa Trading Pinas guys ha. Bakit ako na-lose dyan? Hindi ako nag-antay ng confirmation. Okay, hindi ako guys nag-antay ng confirmation. Yun lang. Okay, game. Dito tayo guys sa sa how to compute your risk. Okay, number one reason guys, bakit nasusunugan ka sa market? Hindi mo kasi alam to. Hindi mo pa ginagawa to. Kasi kung alam mo na to, ginagawa mo na to, hindi ka na masusunugan. Ito yan. Ito yan guys ha. Example, NCD CAD. Yan. Kunwari magbabay ako. Okay, magbabay ako dyan.
Ito yung stop loss ko, ito yung take profit ko. Yan. What if meron akong $500? Okay guys, sa GC namin, meron kaming rule guys. Merong 1% rule, merong 2% rule, merong 3% rule, merong 5% rule. Okay? Make sure lang na pag pinili mo yung ganyang percent, consistent for 30 days. Ibig sabihin, huwag kang mag-ship-ship ng risk. I-consistent mo siya for 30 days. For example, gusto mo 2% coach, gusto ko sa 2% rule for 30 days. Ibig sabihin, every time magpe-place ka ng trade, 2% lang yung magiging trade mo. Okay? Wala nang iba. Guys, it's all about discipline. Okay? Ngayon, tinuturo ko sa inyo yung systematic na way ng pagti-trading na tama. Okay? Na hindi ka na hype ni market, na hindi ka na matatakot. Okay? Ganito yan guys. Like example, gusto mo sa 2% rule, consistent for 30 days. Ang gagawin mo dyan, kunwari, meron kang account size na $500. Okay? Ang risk-reward ratio mo dyan is 2%. Guys, consistent to per trade Ibig sabihin, pag may naka-open trades ka pa, bawal ka pa mag-open ng isa kasi magiging 4% na yon. Kumbaga hindi na siya tama. Kumbaga nagsusugal ka na. Okay, ngayon tinuturo ko sa yung tama para at least long term yung magiging trades mo. Na hindi ka na masusunugan. Okay, pwede ka naman 5% pag naliliitan ka pero make sure lang nakabisado mo yung A+ setups ko. Okay, ito na guys. Tapos, ang ilalagay mo sa stop loss, ito. Ito yung stop loss. Ito yung pips. 25.3 pips. Ito, sa baba ng 0.30%. Yan, yung 25.3 pips, yan yung stop loss. Yan. Ito yun guys, myfxbook.com, yan, calculators position. Papasa ko yung link mamaya. Okay, stop loss pips. Yan, ilan yan? 25.3. Okay. Ngayon, ganito. I-calculate mo yan. Sa $500 mo na account, nagre-risk ka lang ng 2% for 30 days consistent per trade. Tapos, or 30 days or 30 trades. Ikaw, bahala ka. Pwede naman yun. Mamili ka lang. Okay, basta consistent 2%. Tapos, ito yung stop loss pips mo. Ilan yan? Guys, ito guys. Ito yung ilalagay mo na lot size. Ito yung ilalagay mo sa volume. 0.05 lang dapat. Yun. Ang reason, bakit ka nasusunugan, bakit hindi mo matanggap yung pagkatalo mo kasi hindi ka kasi nagko-compute. Ang ginawa mo sa $500 mo, basta hindi ka nagko-compute, hindi mo alam yung risk mo pala is 30%. Tapos ikaw naman, ang nangyari, example, nag-buy ka dyan. Lumipad, okay, tuwang-tuwa ka. Nung nag-pullback, pinagpapawisan ka. Ang ginawa mo, nagdagdag ka ng lot size, hindi mo namalayan. Dito, nagdagdag ka, lumipad ulit, tuwang-tuwa ka. Guys, psychology na to psychology na to. Ganyan yung market guys, ganyan kalupit yung market. Ang gagawin mo ulit, pagdating dito, nagdagdag ka ulit ng lot size. Hanggang sa nag-lot size ka na ng 0.30% na pala sa buong kapital mo. Kaya ang ending, 150 na pala yung risk mo. Hindi ka aware. Hindi ka aware kumbaga kasi lilipad to Kasi magaling yung ano sa akin magaling to ganito ganyan Guys, doon pa lang guys, mali na kagad yung mindset mo. Number one reason kung bakit ka nasusunugan, number one, hindi ka nako-compute at the same time, mali yung mindset mo, mali yung proper way of thinking mo sa market. Okay? Once ma-solve yan, once ma-fix yan, doon na magbabago yung result. Tandaan nyo yun guys, hindi strategy. Bonus na lang kung may malupitan kang strategy. Pero kasi sa akin kasi, yung top 3 na ginagawa namin na consistent, number 1, trading plan, A+ setups. Tested and proven multiple times. Dapat may number 1 ka nun. Okay? Kung may ganun ka na, highest win rate na yan, okay. Sabayan mo ng proper risk management at saka psychology. Guys, tatlo yun. Ito yung sekreto ng A+ trader community. Itong tatlo na to. Kung wala ka nito, kunwari, dalawa ka lang, wala ka ng isa. Kunwari, may trading psychology ka, tapos meron kang A+ setups. Magaling ka magaling ka, may nagtita ka, magaling ka, may winning strategy ka. Guys, kapag wala kang proper risk management, mauubos ka pa rin dyan. Kahit manalo ka ng 10 times, kapag wala kang proper risk management, dinidisrespect mo yung market, automatic masusunugan ka pa rin sa market. Ganun lang guys, kasimple kasi once na nasunugan ka sa market, isang beses, apektado yan sa trading psychology mo.
yung next plan mo na magti-trade ka, wala na, sira na. Wala na, wala na. Kumbaga, yung sana makakapag-isip ka pa sana ng maayos, nagalit ka na. Doon na papasok yung revenge trading. Okay, kasi hindi ka na-compute, na-over-risk ka, na-overwhelm ka sa market kasi feeling mo lilipad. Ang ending, yung risk mo pala, out of $500, natalo ka kagad ng 150. Paano kung ano? Hindi ka na-compute sa sobrang expect mo. Guys, number one guys, na sekreto namin na hindi kami nag-expect na lilipad ba o babagsak. Basta kami, nakafocus kami sa trading plan. Tapos yung usapan. Without trading plan, hindi kami magti-trade. Tapos nagre-risk management kami. At the same time, pag nag-entry kami, ito yung stop loss mo, ito yung take profit mo, nandun na, tapos na. Hindi mo na yan gagalawin. Ito guys, bibigyan kita ng tips. Huwag mo nang gagalawin yan. Okay? Pag nag-ano ka na, pag nag-entry ka na, nag-place ka na ng order, wag mo nang atras abante. Kasi ang market kasi guys, tatama ka naman talaga dyan. Pero bago pumunta yan, isang damakmak na psychology yung mga mararanasan mo dyan. Okay, lilipad, babagsak. May sekreto dyan guys, lahat yan. It's all about psychology at saka risk management. Okay, sana natututo kayo guys ha. At the same time, ito guys, oh, magugulat ka na lang kung natalo ka, may risk ka pala na $300. Dito guys, hindi mo in-expect na ito pala yung matatalo mo pag na-hit yung stop loss mo kasi masyado kang kampante sa strategy mo. Wala kang risk management, wala kang trading plan. Kaya ang ending, pag natalo ka ng $300, 500 mo, ang matitira, eto na lang, wala na, sira na yung plano mo. Sabihin mo na lang, ipaubos ko na lang to kasi wala na eh. Guys, huwag kang papayag sa isang trades mo. Kayang hindi niya makuha yung pangarap mo as a trader. Okay, kasi malaking impact guys yung risk management guys sa utak natin. Guys, alam ko matatapos na to eh. Guys, okay ba sa'yo guys mag-round 2 tayo? Gagawa ako ng another Zoom para at least another 40 minutes. Okay, end ko muna to guys tapos magpapasa ulit ako ng link, attend ka ulit. Okay, kasi alam ko naman siguro baka natuto naman kayo no. Okay, game tayo guys. Patayin ko muna to, magpapasa ako ng another link. Okay.